title po niyan is Deal or No Deal. Yan. Deal or No Deal. So sa mga hindi po nakakaalam, ano ulit yung mechanics ng game na yan? So para sa hindi pa nakapanood po or hindi nakakaalam ng mechanics ng game show na yan, ipapaliwanag ko po sa inyo ng mabilisan lang po. Kasi lagi pong sinisinyas ng asawa ko yung oras doon. Brother Boyet, alas 12 tayo. Na? So, para sa hindi nakakaalam ng mechanics po, ipapaliwanag ko po. Ang first step ng player is mamimili siya ng briefcase. Out of 20, if I'm not mistaken, is 20 or more than. Hindi ko alam. At hindi siya allowed na buksan yung briefcase na pinili niya. Tama po ba? Pag pumili siya, dadalhin niya yan. Hindi siya allowed na buksan yon until the game is over. Amen po? So in every briefcase po, may mga prizes sa loob. Nagigets niyo ako? Sa lahat ng briefcase po, may mga prizes. Kung pera, minsan naman, I think pera lang naman yon. So, sometimes, kahit, I think ang deal or no deal is ginagawa din yan sa ibang bansa. Amen? So, but there's only one briefcase na may grand prize. Sometimes 1 million. 2 million, di po ba? So, maaring andoon ang grand prize sa pinili niyang briefcase or andoon sa 19 na natitira pa. Nobody knows, di ba? At mula sa mga natitira pang briefcase ay pipili siya doon one briefcase at a time. Ipapakita ang laman ng briefcase, sometimes 100 pesos, 200 pesos, and time to time, the banker, di ba, will negotiate with her or him sa mga pinipili niyang briefcase. Nagigets niyo ako? Amen? So, ang tatanungin ni banker dyan is, are you willing to exchange your briefcase sa offer? So, may offer lagi si banker. Hanggang 2 briefcase na lang ang natitira. At muling tatanungin ulit ni banker, tatanggapin mo ba yung offer or magpapatuloy ka? So, he will ask the contestant, yung maglalaro, deal or no deal, di ba? I think si dati si Chris Aquino, di po ba? Papipiliin ka ni banker if kukunin mo na lang yung box na pinili mo or need mo pang palitan sa natitira pang 2 box. Nagigets niyo ako? Mukhang hindi sila interesado sa mga game show. Nagigets niyo ako? Hindi na rin interesado eh. So ikaw na naglalaro, mahihirapan ka ngayong magdesisyon kasi 3 na lang ang natitira, 2 doon sa hawak ng yung mga magagandang babae, din isa sa'yo. Nabuksan na lahat pero wala pa rin yung grand prize. So ikaw ngayon na maglalaro, hindi mo na alam ang gagawin mo. Mahihirapan kang magdesisyon, di po ba? Kaya ang gagawin mo, magtatanong ka ngayon sa mga kasama mong dumating. Yung mga nandoon, may sa jowa mo, sa family mo, sa anak mo, sa kapatid mo, kahit sino pang kasama mo na nandoon sa game show na yon. Amen po? Pero kahit sino pa ang kasama mo sa venue na yan, at the end of the game, yung decision pinili mo pa din ang magmamatter doon. Hindi yung sinabi niya, kundi ikaw na pumili ang magmamatter doon. Amen po? Nagigets niyo ang mechanics? So, pinapaliwanag ko sa inyo ito ng mabuti para po hindi kayo ma-confuse sa ating pag-uusapan. Amen? Before we go further, can we bow down and we'll pray for the word of God. Yes, Heavenly Father, we'll continue to worship you, to bless your name, to magnify your name, O God, because your name is above all name, O God. You're worthy to praise, Panginoon. Worthy to honor, Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang tanging Diyos na nagmahal sa amin ng ganito, Panginoon.
ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, O God, patuloy kong itinataas ang gawain na ito, Panginoon. I pray, Panginoong Diyos, na buksan mo ang puso ng iyong mga anak, O Lord God. Gamitin mo lamang akong tungtungan ng iyong mga paa, Panginoon. Ikaw ang maranasan ng iyong mga anak. Ikaw ang marinig, Panginoon. Ang presensya mo ang dadaloy sa puso ng bawat isa, Panginoong Diyos. Lord, hindi ako, kundi ikaw, Panginoon. Holy Spirit, take over, O God. Take over. Dahil alam ko, Panginoon, na kahit kunting pagkakataon, Panginoon, wala akong magagawa apart from you. I need you, and I want you to speak to your people tonight. In Jesus' name, Amen. So, ang title po ng message natin ngayong gabi, katulad ng sinabi natin, is Deal or No Deal. And so, katulad po ng game show, Bisaya, katulad po ng game show po na pinapaliwanag ko sa inyo kanina, every day na bumabangon po tayo is may deal or no deal po tayong haharapin. Amen po? Mayroon po tayong nakaabang na kaagad na deal or no deal. Kasi nga po, mayroong taning. Mayroon tayong kalaban. Ang pagkakaiba po natin is wala tayo sa game show. We are in a real life. Nasa totoong buhay po tayo. In that game show po, they have the banker. Dahil pera ang laman ng attache case nila. So may banker na nakikipagtawaran. We believers, we also have the devil to negotiate with us every day na bumabangon tayo. Amen po? Tayong mga followers po ni Jesus, alam natin yung laman ng briefcase na hawak natin, di ba? Yung mga briefcase, ano ba yung mga briefcase na hawak natin? There is freedom, restoration, forgiveness, your family, your anointing, your purpose, your virginity. Alam mo ang laman ng briefcase na hawak mo. Kasi yun ang binigay ng Diyos sa'yo. Amen? Unlike the contestant po, hindi katulad ng contestant na nandoon sa game show, hindi niya alam kung nasaan yung pipiliin niyang may magandang laman. Amen po? But we believers, in every boxes po, alam natin kung ano ang binigay na sa atin ng Diyos. Amen po? So, kaya nasa atin yon. It's up to us, not to anyone. Kaya sabi ko kanina, yung decision mo ang magmamatter dito, hindi decision ng iba. Amen po? The work of the banker is negotiate. Same with the believers. The devil will show up, magpapakita, darating at darating yan sa buhay mo. Even the saint, even the pastors, darating na darating si taning at magpapakita yan every day. And make an offer sa buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo. Makikipagtawaran lagi yan sa'yo. Amen? The banker in the game show po and the devil in the real life will not make an offer that will not benefit him. Katulad po ni banker, hindi siya makikipag-negotiate sa naglalaro kung hindi magbe-benefit sa kanya. Same with the devil po. May marami siyang offer sa atin. Akala mo maganda. But at the end of the story, siya lang ang magbe-benefit nun. Amen po? So every dealing of the devil to you will only benefit him, not to you. But again, at the end of the day, your choice po ang magmamatter dito. Amen po? Are you going to stand firm for the things na ibinigay ng Diyos sa'yo? Or you will try to trade the devil offer to you? Yun ang tanong ko doon. Diyan pa ba kayo? Nasusundan nyo? Tignan nga natin yung nangyari kay Jacob. Di ba si Jacob? Sinong nakakilala kay Jacob? Amen. Si Jacob po at Esau. Ipagpalagay natin na sino ang contestant dito? Sino ang contestant? Si Esau. At ang banker is si Jacob. Amen? So, Esau. Sige na nga lang, Esau na nga lang. Esau has the valuable briefcase. Sa loob ng briefcase po ay andoon ang kanyang birthright. Amen? Ano ba yung birthright ng isang panganay? A double portion of blessing,
a double portion of anointing, and a double portion of power, and so on. Yun ang laman ng briefcase na hawak niya. And the banker is Jacob, di po ba? Na binabantayan lamang niya kung ano ang meron sa kapatid niyang Esau. Amen? Basahin nga natin, can we read para mas lalo ninyong maintindihan? Yung Genesis chapter 25 verse 29 to 31. Nasanay ako sa Davao silang nagtiklik. Okay, fine. Okay na? Okay, when Jacob was cooking, Esau arrived home from the wilderness, fasted and Esau said to Jacob, I am starved, give me some of the rice too. All right, Jacob replied, but trade me your rice as the first one. 25 there. Look, I'm dying of starvation, said Esau. What good is my birthright to me now? Jacob said, first you must swear that your birthright is mine. So Esau swore an oath, thereby selling all his rights Thank to you, Na. his brother Jacob. Jacob gave Esau some bread and lentils too. Esau ate the meal and got up and showed him the sacrifice rice, firstborn. Amen. Ang sabi niya dyan, I am dying for starvation. Mamamatay na ako sa gutom. Mayroon bang mamamatay sa gutom na 8 oras o 10 oras lang na hindi kumain? Sabi niya, ano bang halaga ng birthright na ito? Mamamatay na ako sa gutom. Yan ang sabi niya. Ang tao po, kahit 24 hours yan or 48 hours na hindi kakain is hindi mamamatay. Baka nga mababaliw lang ng konti, yung gaganon-ganon lang, or baka pupulot siya ng ipis, kakainin niya, pero hindi siya mamamatay. So, pero pag hindi ka makainom ng tubig, maniniwala ako, 24 oras, mamamatay ka. Amen pa? Kasi ang Panginoon Jesus lang kasi ang tanging nakagawa niyan 40 days, no water, no drink. Pero ang tao po, sa 2 days, na hindi ka nakakakain, is hindi ka mamamatay. So, si Esau, nagiging exaggerated na siya. Because of desperation. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, desperation. Ulitin mo nga. So, si Esau po is willing to take the risk in Jacob terms dahil lamang sa desperation. Ano ba yung Tagalog ng desperation? Desperasyon, di ba? Desperasyon. Anong Ilocano ng desperasyon? Yeah. Kuya Lorenzo, anong Ilocano ng desperasyon? Kasi ako hindi ko alam. So, pinagpalit niya yung diyan pa ba kayo? Naiintindihan niyo ba ako? Pinagpalit niya yung precious box na meron siya sa isang bowl ng munggo. Amen? Alam niyo ba na madalas ganyan ang mga believers? Madalas ay ganyan tayo. When we go inside the church, God offer us a briefcase. Mayroon na po tayong briefcase. Nung tinanggap natin ang Panginoon, may briefcase na ibinigay ang Diyos sa atin. Unang-una is the briefcase of salvation. At hindi lang yun, napakadami. Restoration, redemption, forgiveness, joy, peace. Di po ba? Ang dami niyang binibigay. Favor, breakthrough, lahat yan binibigay ng Diyos. Pero bakit yung mga binibigay ng Diyos ay nawawala? Bakit nawawala? Because we are lack of wisdom to see what is right and what is wrong. Hindi natin namamalayan na i-treat in na natin kay Taning. Yung bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Madalas nawawala talaga ang laman ng briefcase. Papasok ka sa simbahan dahil wala na yung laman ng briefcase mo, para ka ng lutang. Kasi wala ka ng pinapangalagaan, wala ng value yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen po? Another example of deal or no deal na pag-uusapan natin, si Adan at saka sa Eva.
Sinong nakakakilala kay Adan at Eva? Di ba si Adan at Eva, binigyan ng Panginoon ng perfect na buhay in the garden, di ba? Hanggang sa dumating si Taning. Ang sabi ni Taning, basahin nga natin, Nak, sa 1:4. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" "Of course, we may eat fruit from the trees in the garden," the woman replied. "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat." God said, "You must not eat or even touch it. If you do, you will die." "You won't die," the serpent replied to the woman. God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband, who was with her, and he ate it. He ate it too. At that moment, their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Amen. Thank you, Lord. So sabi ni serpent, yung ahas, totoo, ay sabi ni serpent, yun nga, yung ahas, sabi niya, totoo ba na pag kinain ko ang prutas, is mamamatay ako. Yung nasa gitna ng garden. Sabi ng serpent, hindi totoo yan. Hindi ka naman mamamatay eh. Alam mo, pag kinain mo itong prutas na ito, mas hihigitan mo ang Diyos. Mabubuksan ang mata mo. Magiging kasing talino mo ang Diyos. Yan ang sabi ng serpent sa kanya. So, tinignan ni Eva, yung prutas, masarap. Mukhang masarap. So, hindi na siya nag-isip pa, kinain niya yung prutas. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag mo kasing kainin. So, bakit niya kinain? Bakit niya kinain? Because of curiosity. Dahil na-curious siya masarap tignan. Diba? Nang dahil po sa curiosity na yan, maraming buhay ang nasisira. Agree ba kayo? Curious ka sa lahat ng bagay, gusto mong subukan, gusto mong tikman. Hindi mo alam, nagkakasala ka na. Andyan pa ba kayo? Yung salitang mukhang masarap, matikman nga. Amen? Matry nga natin. Hindi mo alam, anak, sa kunting subok na yan, yan ang sisira ng buhay mo. Kaya nga sinasabi natin lagi, kailangan mo ng wisdom para alam mo kung ano yung tama mong gagawin sa buhay na ito. Tignan mo si Eva, dahil sa pagkagat niya ng prutas na yan, isang kagat lang yun, hindi naman niya inubos pinatikim din niya sa asawa niya. Dahil sa isang kagat na yan, the whole world, ang buong mundo ay nagsasuffer. Ang ganda ng plano ng Diyos Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Pero dahil sa curiosity na yan, kung masarap ba, lahat tayo is nagsasuffer. Amen po? Hindi nyo kasi alam, kaya kailangan lagi nating sinasabi na magbasa ng Bible, kasi dyan mo makikita yung wisdom. Hindi natin namamalayan sometimes na nandoon na pala, na-trap na tayo ng kaaway. Amen po? Si Jesus po, di ba na deal or no deal din siya ni Taning? Nung dinala siya, nung nasa, after niyang mag-fasting, di ba, pumunta siya sa bundok, sa mountain, di ba? After nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, anong sabi ni Taning sa kanya? Oy, gutom na gutom ka, Gawin mong tinapay, kung totoong anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay yung bato. Di po ba? Ganun ang sabi ni Taning sa kanya. Sambahin mo lamang ako. Tumalon ka. Ang daming dinidil or no deal ni Taning sa kanya. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Lumayo ka sa akin, Satanas.
dahil nasusulat. So dapat ganun din tayo. Dapat aware tayo na everyday sa buhay natin, may dinidil sa atin ang kalaban. So anong gagawin natin? Because we cannot fight the devil, hindi natin pwedeng labanan ang devil ng flesh to flesh. Amen? We can only fight the devil through the Word of God. But how are you going to fight the devil kung hindi mo alam kung ano yung ibabato mo sa kanya? Because you don't read the Bible. Diba? Kaya po, laging sinasabi ng sinasabi ng leader mo na magbasa po tayo. Para kung may darating man na deal or no deal sa buhay natin, alam natin kung ano yung ibabato natin sa kalaban. Amen po? Nandiyan po ba kayo? Amen. You see, dahil ang mundong ito po, whether you like it or not, punong-puno po ng game show ang mundong ito. Amen? When you are trapped sa bidding ni Taning at di ka marunong lumabas sa trap na yan, then you will lose everything. Lahat ng ibinigay ng Diyos sa'yo, lahat ng pinagpaguran mo bilang Kristiyano, lahat ng pagpapagal mo, mawawalang lahat yan. Amen po? Masisira ang plano ng Diyos sa'yo. Basahin nga natin at himay-himayin natin yung verse ng Exodus chapter 8 para mas lalo nating malaman. Tingnan nga natin Exodus chapter 8 verse 1 muna tayo. And Pharaoh called for Moses and Aaron and said, "Go, sacrifice to your God in the land." Amen. So bago ang chapter na binasa natin, yung chapter 7 of course, God commanded Moses na pumunta ka kay Pharaoh at sabihin mo sa kanya na palayain ang mga Israelites para sumamba sa akin. So inutusan ng Panginoon ang si Moises. Pumunta ka kay Pharaoh. Sabihin mo na palayain niya yung mga tao, yung mga Israelite, para sila ay sumamba sa akin. Pero dahil sa pagmamatigas ni Pharaoh, hindi po siya pumayag talaga. So anong ginawa ng Diyos? Naghasik po siya ng salot. Sinong nakabasa na dyan? Diba lahat ng tubig sa Egypt is naging dugo, di po ba? Tapos may kuto, may palaka. Lahat ng salot is inilagay ng Panginoon. So nung una po, okay lang siya. Pero nung naging malansa na ang buong Ehipto dahil may palaka, may kuto, kung ano-ano, may dugo na, lumansa na ang buong Ehipto, nagpanik siya. So sabi ni Pero dahil bumaho na ang buong Ehipto is, sabi niya, kinausap niya ulit si Moises. Ito na sa Exodus chapter 8, verse 25 hanggang 32. Anong sabi niya? Deal number 1 ni Moises, ni Pharaoh. Ito yung ito yung deal na number 1. Sabi niya, pakibasa mo anak. Pharaoh called for Moses and Aaron and said, "Go, sacrifice to your God in the land." So, deal number 1 in verse 25, why don't you just sacrifice here? Kasi nga nagpanik na siya, no? Natakot na siya. So sabi niya, sige. Deal tayo. Makikipag-deal ako sa iyo. Sabi niya, deal number 1. Sabi niya, why don't you just sacrifice here? Deal or no deal? Sabi niya kay Moises, pinapayagan ko kayong sumamba sa Panginoon nyo. Pero wanted in his own term. Sa gusto niya, kailangan yung gusto niya ang masusunod. And as we read the buong chapter po ng verse 25 hanggang 32 po, ang deal po ni Pharaoh dyan nga sabi niya, mag-sacrifice ka dito. Dito ka magsasacrifice, huwag kang lalayo. Kung gusto mo, dito ka sasamba, hindi ka lalabas. Yun ang sabi ni Pharaoh kay Moses. Papayag ako, sige, kung gusto nyong sumamba sa Diyos nyo, pero dito nyo gagawin sa loob ng Ehipto. Yan ang sabi niya. Ang command ng Diyos po kay Moises, ilabas ang mga Israelites. Walang other option kundi ang sabi ng Panginoon, ilabas mo ang mga Israelites sa Ehipto. So anong sagot ni Moises?
Tignan natin anong sinagot ni Moises sa deal or no deal ni Pharaoh. Moses said, "Not right to do so, for we would be sacrificing the abomination of the Egyptians to the Lord our God. To sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes. Then will they not stone us? We will go 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as He will command us." Amen. Sabi ni Moses, hindi kami pwedeng mag-sacrifice dito dahil kasusuklaman nyo kami pag dito namin gagawin. Bakit? Anong ibig sabihin ni Moses sa sinabi niyang yan? Kasi po ang mga Egyptian, they worship cow. Eh di ba nga ang Israelites, pag sila ay magsumamba, is di ba nga kumukuha sila ng mga blemish na hayop para ihandog sa Panginoon. Amen? So, pag doon sila sasamba, sa loob ng Ehipto, papatay sila ng baka, hindi kaya magkagulo-gulo na. Ang mga Israelites, pag naghandog sila, I don't know kung anong klaseng, I think iba't ibang klase ng hayop, but it is blemish. Amen? E paano kung hayop na meron sila baka lang? Eh di nagkagulo-gulo na, riot na doon. Di ba? So, hindi kami pwedeng magsamba dito. Kasi nga, papatay sila ng baka, eh diyan yumuyukod yung mga Ehipto. So, diyan sila nagdarasal sa baka. Alam nyo ba, na ganyan din ang dealing ni Taning sa atin? Sige, kung gusto mong mag-born again. Gusto mong mag-born again, okay lang, sige, pumunta ka sa simbahan. Di ba laging pag tinanggap mo na ang Diyos, after siguro pag hindi ka na-bless, sa unang pagpunta mo, no, na-bless ka, pangalawa, iba yung preacher, iba na naman yung tugtugan. Parang tsarin ka natin sa ibang church. So, ganyan ang dinidil ni Taning sa atin. Sige, punta ka sa simbahan, pero hindi mo kailangang magbago. Hindi mo kailangang magpakalalim doon. Remain the same. Wala kang dapat baguhin. Yan ang sinasabi lagi ni Taning sa atin. Bakit hindi tayo nag-grow? Bakit wala tayong nararating? Hanggang paatin-atin na lang tayo ng simbahan. Bakit hindi tayo nai-involve sa mga gawain? Kasi yan ang deal ni Taning sa atin. Sige, pumunta ka, no problem. Sumamba ka kung kailangan mong pumunta, sige. Pero huwag kang magpakalalim. Punta-punta ka lang, bisita ka lang. Kaya magtaka ka ngayon sa sarili mo kung ikaw itong tinutukoy ko. Na nandito ka na, matagal ka nang nandito, and yet, parang wala lang. Parang wala namang spiritual growth na nangyayari, parang nagiging na lang ba, routine yung pagpunta mo sa simbahan. So, hindi mo alam na natatrap ka na sa dealing ni Taning sa'yo. Amen po? Napakarami pong believers ang hindi namamalayan na masyado na silang trap sa dinidil ni Taning sa kanila. They came to the church, they raised their hands, listening to God's word, pero lumalabas lang sa kabilang tainga. Kasi, after nilang marinig, kahit na every Sunday nandito sila, between the weekdays, balik sila ulit sa dati. I hope na walang ganyan dito. Meron ba? Bakit tahimik silang lahat? Nakakatakot. Ba't kayo tahimik lahat? Ba't kayo tahimik lahat? Marami pong born again Christians, marami pong Christians na masasabi na darating sila sa simbahan, nagtataas sila ng kanilang kamay, nagdedebo po. But during the weekdays na wala sa loob ng simbahan, bumabalik sa dati. Hindi mo namamalayan, anak, kapatid, magulang, na-trap ka na ng deal ni Taning. Akala mo, okay ka lang. Kaya tinatanong ko kayo ngayon, sino sa inyo ang ganyan? Thank you, Lord. Wala.
buti na lang, wala talaga dito sa LRC. You see, mga kapatid, mga anak, if your heart possessed by God, kung alam mo na tinawag ka ng Diyos, you will not compromise anything that against sa pagtawag ng Panginoon sa iyo. Amen? Napakadami pong believers, di compromise sa maliit na bagay lang. Kinakalimutan nila yung mga alok ng Diyos sa kanila. Halimbawa, sa kaibigan, para lang hindi mawasak ang pagkakaibigan, iko-compromise mo ngayon yung faith mo. May mga traditional na gawain, di ba? Sa mga, halimbawa, sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, may mga traditional na alam naman natin na hindi tama dahil wala naman sa Bible talaga yung ginagawa. Pero dahil ayaw mong masaktan ang nanay mo, ang tatay mo, alam, makikikaayon ka na lang. Di po ba? So, hindi mo namamalayan again, na-deal ka na naman ni Taning. Amen? Kahit alam mo, halimbawa, mag-aalay tayo ng pagkain ngayon. Kasi November 1, sama ka rin, nag-alay ka rin ng pagkain. Kahit alam mong hindi tama, para lang hindi masaktan si nanay, sumama ka. O di, sino ulit? Nag-deal ka ulit ni Taning. Itong anak ko. Nabasa naman niya ito eh. Pero talagang ganyan, compromise niya para lang hindi masaktan. Di ba? Simpleng bagay na ginagawa natin, nagagawa natin sometimes, dahil ayaw nating may masaktan tayo, sige na lang. Di po ba? Nandiyan pa ba kayo? Sa mga circle of friends natin, kahit alam mong hindi tama yung ginagawa nila for the sake of friendship po, pagbibigyan mo. Di po ba? Practical example yan. Kahit alam mo na hindi na tama yung ginagawa nila, kasi ma-out of place ako kung hindi ko sila, baka i-disconnect nila ako bilang kaibigan nila. Pero alam mong hindi tama, makikiayon ka. Hindi mo ginagawa, pero alam mong hindi tama, nandoon ka sa circle of friends na yan. Nagigets ninyo ako? Dahil ayaw mong magalit sila sa'yo eh. So anong nangyayari? You compromise yung faith na mayroon ka. I mean po, nakakalungkot po, nowadays, ang dami-dami pong simbahan ngayon, ayaw nilang mag-preach ng totoo. Ang dami pong simbahan. Pag alam nila na may bago, anong bago? Diba? So, hindi sila magsasalita dahil ayaw nilang masaktan yung tao. Hindi nila sasabihin yung warning ng Panginoon na hindi dapat tama, hindi dapat ginagawa yung kasalanan na yun, hindi nila sasabihin sa pulpito kasi nga ayaw nilang masaktan yung tao. Kasi iisipin nila, pag preach ko ito, baka hindi na babalik next week. Wag na lang. Ang dami pong simbahan ng ganyan. Para lang po, for the sake ng mga bago sa simbahan, they will not preach yung idolatry, immorality, sexuality, kasi nga masasaktan ang mga bago. Amen po? Our situation po, ang situation po natin is kagaya po ng Egyptian. Para welcome tayo sa territory ng mga Egyptian, sunod tayo ng sunod sa gawa ng mundo. Amen po? Kung anong sistema ng mundo, susunod tayo. Para in tayo sa trend ng makabagong mundo. Nandiyan pa ba kayo? So anong pinagkakaiba natin sa mga Egyptian? Wala. Amen po? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, anong sabi niya? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Ang salita ng Diyos ay talagang masakit po. Sabi nga ni Christina noon, narinig ko nang nag-replay ako ng message niya, it will comfort you and it will confront you.
Amen? Masakit po ang salita ng Diyos. At kung nasasaktan ka, nakukorek ka, that is the time na pasalamatan mo ang Diyos. Dahil nangungusap siya sa iyo, kapatid. Pasalamatan mo ang Diyos na tinatamaan ka. Pasalamatan mo ang Diyos na sugat-sugatan ka sa narinig mong message kasi mahal ka ng Diyos. Tinatama ka niya. Amen po? Sabi po sa Hebrews chapter 4 and 12, verse 12, The word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Itagalog yan na kayo. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at spirito, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buhay. Amen. Sabi niya, tumatagos ito hanggang sa kaluluwa at espiritu. Ganun kasakit ang salita ng Diyos. Kaya habang nakikinig ka sa turo sa pulpito, sa pagbabasa ng Bible, kung nagbabasa ka, ay unti-unti kang nababago. Hindi yung nakikinig ka dito, binubuklat mo yung Bible mo, pero walang nababago. Kaya nga, kung nasasaktan ka, thank you, Lord. Ibig sabihin, nasa iyo na ang banal na espiritu. Minumulat ka na niya. Amen po? Masyado ka ng manhid kung hindi ka pa nababago ng salita ng Diyos. Nakikinig ka rito, nagbabasa ka niya at hindi ka nababago. So manhid ka na noon. Amen po? Nowadays po, ang daming lumalabas sa YouTube. Ang dami-dami kong napapanood na it grieves my spirit talaga. Nagre-grieve po yung spirit ko. Alam mo ba na ang dami-dami kong nakikita dyan na iba't ibang Christian band na napapanood. Ang hahaba ng buhok ng mga lalaking, yung mga instrumentalist. Ang hahaba ng buhok, yung iba naka-earring pa. Plus, siguro yung tattoo na meron sila is tattoo pa yun noong bago pa sila makakilala sa Diyos. Pero dapat, kasi ang tattoo, hindi mo na maaano yan eh. Nandyan na sa sistema. Nandyan na sa katawan mo. Pero, kung alam mo na ang sasambahin mo, ang kakantahan mo ay ang Diyos ng lahat ng Diyos, siguro naman, magtutugtog ka. Ang dami ko pong napapanood nun. Tutugtog ka. May tattoo ka na nga. Nakairing ka pa. Plus, nakalugay pa yung buhok mo na ang haba-haba. Ang dami pong ganyan ngayon. Amen? Nakikita nyo ba? May mga earring sila pagkatapos ang tugtugan. Ang hindi lang yun, habang sila ay nagigitara, alam mo yung headbang? Nag-headbang pa sila. Tapos samahan pa ng patay-sindi na ilaw. Pastora, sa simbahan natin, patay-sindi din naman. Hindi po patay-sindi yun, gumaganon-ganon lang po yun. Hindi po patay-sindi. So, anong nila, feeling siguro nila is nakaka-bless yun. Nakaka-bless sa Panginoon. Hindi po. This is the offer of the word sa mga simbahan ngayon. Lalo na sa mga churches na punong-puno ng kabataan. Sa mga kabataan, di ba, ang gusto ng mga bata talaga, yung talagang nag-headbang pa pag nag-aano sa Panginoon. Para hindi daw maging boring, kailangan ang setup is disco. Parang disco ba? Para hindi boring ang tugtugan. Hindi nila naisip na nandun na sila sa deal or no deal ni Taning. For me, I don't agree that kind of, na yung banda na ganyan, kahit pa Kristiyano yan, kahit pa sasabihin mo sa akin na hindi naman sa appearance, no. Sumasamba ka, tumutugtog ka sa isang Diyos, a holy God. You must be looking good, hindi yung ganyan. Amen? Amen? Hindi ko sinasabi na masama ang sumayaw, pumalakpak, lumundag. Hindi po masama yun kasi yun naman talaga ang dapat at yun ang sinasabi ng Biblia. Pero hindi po ako agree na nag-headbang ka, tumutugtog ka sa loob, sa stage. Mabuti na lang at walang ganyan dito sa atin. Yun lang ilaw talagang may ikot-ikot na ilaw. Amen pa? Hindi po yun ang worship na tinatawag. Dahil kung ganun tayo, we compromise po
yung faith na meron tayo para lang makasabay tayo sa trend ng mundo. The devil will tell you that you can have Jesus. At the same time, pwede ka pa rin sumabay sa mundo. Okay, gusto mong sambahin si Jesus? Okay, it's okay. Pero pwede ka pa rin sumabay sa mundo. Pwede ka pa rin sumabay sa trend ng mundo. Amen? And this is a big lies. Satan is the father of all lies. Amen po ba? Mamili ka lang sa dalawa. You will have Jesus, Him alone, or susunod ka sa sistema ng mundong ito. You cannot have both. Hindi po pwede. Amen po? Ano sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24? Ano sabi? No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Amen. So, you cannot have God and the world too. The devil will offer you time to time. Mamili ka. Tama ba yung pipiliin mo para matrend ka lang sa gawain ng mundo? Para lang ma-in ka sa iyong mga kaibigan? Para lang tanggapin ka ng mga pamilya mo? Tama ba kahit alam mong mali? Tama ba yon? So ikaw lang ang makakapag-answer niyan. Bakit tahimik ang lahat? Mayroon 19 minutes and 52 seconds. Mayroon pa ilang slide pa na? 24 slides. Hanggang alas 12 tayo talaga. 24 slides pa. Tamang-tama po, 12. Pagbigyan nyo ako kasi 8 months. 8 months hindi ako nagturo. So pagbigyan nyo ako. Minsan lang tayo magkakasama ng hanggang 12 o'clock eh. Minsan lang kayo magutom. Minsan lang kayo mapuyat. Deal number 1, mayroon pa tayong deal hanggang 10. Amen? Exodus 20 yan. 8 pa lang tayo mga kapatid. Di ba Carlo, 24 slides pa na? Amen. So deal number 2, anong sabi niya? Anong sabi ng deal number 2? Why don't you just stay close by? O yan ang deal number 2. Why don't you just stay close by? Deal or no deal? Anong sabi ng Exodus chapter 8 verse 28? Pharaoh said, I will let you go to offer sacrifices to the Lord your God in the wilderness, but you must not go very far. Now, pray for me. And, sige, kung ayaw niyong mag-sacrifice dito, lumabas kayo. Pero huwag kayong masyadong lalayo. Deal or no deal? Yan ang sabi ni pero kay Moises. Anong ibig sabihin nito sa ating buhay? O sige, sabi ni Taning, kung talagang gusto mong subukan na maging anak ng Diyos, go ahead, make my day, sabi ni Taning. Pero huwag kang masyadong lalayo ha. Yan ang sabi ni Taning. Huwag mong masyadong seryosohin ang pagsisimba. Amen? Pag may sakit ka, absent din pag may time. Pag dinatamad ka, absent din pag may time. Pag may problema ka, absent din pag may time. Huwag masyadong seryosohin. Huwag masyadong magpakalalim. Huwag masyadong lumayo. Dikit-dikit lang tayo. Sabi ni Taning, sino sa atin ang ganyan? Huwag mong ipagpapalit yung girlfriend mo. May date kayo, di ba? Oh, huwag kang lalayo. Pag may sakit ka, sipon-sipon ka, huwag kang pupunta. Health is wealth. So, sabihin ni Taning yan. Di ba? So, hindi mo namamalayan, nakadil mo na pala si Taning. Okay na yung paminsan-minsan na pumunta ka, pahinga-pahinga din pag may time. Di naman yan hindi pa naman yan papunta sa Panginoon. Sa leader pa naman yan. So, pahinga-pahinga din. Huwag mong seryosohin ang ginagawa. Lalo din pag di-debo na yan, huwag masyado. Kasi hindi naman kailan ang debo sa langit. Sasabihin niya ni Taning sa'yo, unahin mo yung resources mo, anak. Kasi minsan lang dumarating yung magandang opportunity. Grab the opportunity. Minsan lang dumating yung ganyang girlfriend, grab.
yung magandang girlfriend. Di ba? So, hindi mo namamalayan, ang layo mo na pala. Kasi nandun ka na, na-trap ka na sa deal ni Taning sa'yo. Pwede ka namang maging Kristiyano every Sunday, nak. Monday, Tuesday, and Saturday, sama tayong dalawa. Yan ang sabi ni Taning. Kaya wag kang masyadong lalayo. Do not go too far. Sabi niya dyan. Alam niyo ba na noong wala ka pang relasyon sa Panginoon, naalaala mo nung wala ka pang relasyon sa Diyos? Alam mo ba may tali ka sa liig? Nakatali ka sa may tali ka sa leeg. Nakatali ka kay Taning. Kung masyado ka nang lumalayo sa Kanya, noong mga panahon hindi mo pa natatanggap ang Diyos, di ba? Kung masyado ka nang lumalayo sa Kanya, ang ginagawa ni Taning, di ba hinihila ka niya pabalik? Ang tanong ko sa iyo, anak, nandyan pa rin ba yung tali? Siyempre, kailang makakasagot niyan? Napakatahimik talaga. Mamaya marapture tayo dito eh. Huwag na. Bakit ganun? Nung preach ko to sa Davao eh, pumapalakpak sila, ba't ngayon ang rapture na ba tayo? Ha? Alam niyo ba ang dealing ni Taning sa iyo? Sabi niya, be saved, anak. Pero huwag masyadong seryosohin. Paano ka masisave? Kung hindi mo siniseryoso. Pero alam mo, sasabihin ni Taning yun sa'yo. Pwede kang masave kahit hindi mo seryosohin. Amen? Be saved. But don't talk too much about Jesus. Hindi mo kailangan ipaglandakan ang pangalan ni Jesus sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong mga katrabaho. Have Jesus if you want. But don't make a deep commitment to Him. Yan ang sinasabi ni Taning sa atin. Yun ang bagay na hindi mo namamalayan, nandyan na sa puso mo. Ayaw mong ikwento si Jesus, ayaw mong sabihin sa mga kamag-anak mo, ayaw mong sabihin sa kaibigan mo, kasi sinasabi ni Taning yan sa'yo. Huwag mong masyadong magkaroon ka ng relasyon sa kay Jesus. Pero huwag masyadong ikikwento. Don't talk too much about Him. Hindi ka ba nahihiya? Na ipagkikwento mo si Jesus? So, hindi mo namamalayan, again, pasensya na ka, 7 months ako sa mga Kabisayahan, ano? So, again, hindi mo namamalayan, I love Bisaya, I love them so much. Man, one day, babalik ako dito, Bisaya na ako. Ipag-pray nyo na matutunan ko magsalita ng Bisaya. Alam nyo bakit? Ay, grabe, ang mga tao doon hindi marunong magtagalog masyado. Alam niyo ang ginagawa ko pag gagawa ko ng slides? May English na, may Tagalog pa, may Bisaya pa. So pagod na yung nagbabasa. 3 translation ang binabasa niya. Ako naman, hirap na hirap ako. Gagawin ko, kung ano yung notes ko, itra-translate ko siya sa Bisaya, kasi hindi naman sila masyado sa Tagalog din. Lalo na yung mga umaakyat sa bundok ba, pagbaba, hindi rin masyado sa English talaga. So, mapipilitan akong Bisaya translation. Ngayon, babasahin ko siya, yung dila ko, nagkadabuhol-buhol na. Ay, sabi ko, Tagalogin ko na nga, bahala kayo kung maintindihan nyo. So, pag-pray nyo na, sa susunod na balik ko, marunong na akong mag-Bisaya. So kung marami akong parang Bisaya, pero I love them so much. Mababait po sila. Nasaan na ako kanina? Kalimutan ko na. Sabi niya, why don't you just stay close by? So pinaliwanag ko na sa inyo. Ang sabi sa Luke chapter 14 verse 26, anyone comes to me does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Amen. Anong ibig sabihin ng verse na ito?
Hindi ito literal na kamumuhian mo ang iyong mga magulang, kapatid at anak pag sumunod ka kay Jesus. Amen po? Ang ibig sabihin po, kung susunod ka sa Panginoong Jesus, He must be the first of everything na mayroon ka. First of your time, first of your finances, first ng lahat ng mayroon ka paggising mo. Amen po? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen. And in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, You not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen. Bakit ko binanggit yung dalawang yan? Yung 1 Corinthians and yung Romans 12. Bakit ko binanggit? Kasi po, sa generation ngayon, wala nang halaga ang dangal ng babae. Maniwala po kayo. Jesus paid the highest price for you. At nung tinanggap mo ang Panginoon, you don't own your body anymore. That is the temple of the Holy Spirit na. Amen pa? Kaya dapat ingatan natin ang ating katawan. Doon, ouch ako doon. Kasi hindi ko po iniingatan talaga yung health ko. Pero katawan po, syempre iniingatan ko. So sabi niya dito, alagaan mo yung katawan mo because that is the temple of the Holy Spirit. Sa mga dalaga ngayon, for the sake ng sinasabing love, di ba yung love minsan nagiging lust na? You will compromise your purity dahil lang mahal mo yung guy. Tandaan niyo po mga singles. Sino ang singles? Pakitaas nga ang kamay. Wow, lahat married. Pakitaas ang kamay ng singles. Buti pa dito, oh. Ang daming singles. Dito married lahat. Wow. Dito married lahat. Tandaan niyo po, mga singles. Pagmahal ka po sa mga babae ito. Pagmahal ka po ng isang lalaki, hindi niya hihingin sa'yo yung bagay na yan. He will preserve that hanggang sa araw ng kasal ninyo. Hindi siya hihingi or lalagpas sa limitasyon niya. Hindi niya lalagpasan yung limitation ng isang magkarelasyon. Mauunawaan ng Diyos yan, mga anak. Kung noon, bago mo siya tinanggap, amen? Kung noon, bago mo siya tinanggap, is nagagawa natin yan. Pero ngayon na tinanggap mo na siya, bilang tagapagligtas, bilang Diyos mo, you must know your limit. Dapat alam mo yung limit mo. Because your body is no longer yours. Hindi na sa'yo yan. Amen po? That is now the temple of the Holy Spirit. At yan ang dealing ni Taning sa mga generation ngayon. Lalong-lalo na sa mga umiibig. Lalong-lalo na, sige, pag hindi mo pagbigyan yan, sasabihin ni Taning yan, ang gwapo oh. Palalagpasin mo ba yan? Bigay mo lang, bigay lang ng bigay. Wala namang mawawala, ganun din yan eh. Usong-uso na yan ngayon. Di ba? Hindi ka na makakahanap ng ganyan, baka iwanan ka niyan. Kaya kung ano yan, sige lang, bigay lang ng bigay. So you are dealing with the father of liar. Amen po? Naunawaan ba? Okay, deal or no deal number 3. Go and worship but leave your family. Hanggang 10 yan ha, deal or no deal number 10 yan. Exodus chapter 10, verse 8 to 9. So Moses and Aaron were brought back to Pharaoh. All right, he told them, go and worship the Lord your God. But who exactly will be going with you? Moses replied, we will all go, young and old, our sons and daughters, and our flocks and herds. We must all join together in celebrating a festival to the Lord.
Parang 8 hanggang 11 yata yan. Or 8 hanggang 9 lang. Okay. So, anong sabi ni Pharaoh diyan? Sige, Moses, kung talagang gusto mong umalis at mag-sacrifice sa Diyos, umalis ka. Pero iwanan mo ang pamilya mo dito. Yan ang dealing ni Taning. Deal or no deal? Anong ibig sabihin nito sa ating mga Kristiyano? Kung sisimba ka, ikaw lang. Huwag mo nang isama ang pamilya mo. Hayaan mo na sila. May pananampalatayang sarili ang mga yan. Ikaw lang. Ikaw gusto mong kilalanin ang Diyos, ikaw lang. Napakasarap kayang isipin na ang buong pamilya is pumupunta rito every Sunday, ay every Friday, di ba? Karay-karay mo yung mga anak mo, kayong mag-asawa, magkakatabi kayo diyang umuupo. Di ba ang sarap sa pakiramdam yan? Ang sarap sa pakiramdam. Magkakatabi kayo dyan sa upuan, lumalaki yung mga anak natin na nakikilala ang Panginoong Yesus. Napakasarap isipin po na ang buong pamilya ay nagsisilbi sa Diyos. Amen po? Katulad ng mga couples natin dito, ang Hidalgo family, si Andy at ang kanyang pamilya, dahil nandito ang kanilang mga anak, palakpakan nga po natin yung mga napakasarap tignan na sabay-sabay kayong nagpupuri sa Panginoon. Habang lumalaki yung mga bata, nakikita nila yung mga magulang nila na hindi pumapalya sa pagsimba. Kahit ano yung nararanasan ng mga magulang, kahit anong pagsubok, pumupunta pa rin sila sa simbahan, nagbabasa pa rin ng Bible, nag-a-attend pa rin ng cell group, nagbibigay pa rin ng kanilang tithes. So, di ba napaka sarap na makita ng mga anak mo na ganyan ang ginagawa mo. Ibig sabihin, when your kids will grow up, they are rooted in their faith. Hindi mo na kailangang mabahala pa kasi nakikita mo na habang lumalaki at lumalaki sila, is nasa puso nila si Jesus. Amen po? So, at peace ka na magulang kasi alam mo na yung anak mo is nasa silong na ng Diyos. Wala ka mang maipapamanang material na bagay, pero sigurado ka na magiging masaya ang anak mo dahil natutunan niya ang makontento at magpasalamat sa bagay na meron siya. Amen po? Tandaan niyo po mga kapatid, ang tinatarget lagi ni Taning ay pamilya. Kasi nga naman, mas malaking hahamigin niya doon. Pag ang natarget niya, pag ang naloko niya ay ang ama or ina, na hindi niya masyadong kinukuha or masyadong nag-i-effort para sa mga anak niya. So malaki yung hamig ni Taning doon, buong pamilya. Amen? Kasi pag sira ang pamilya, sino pang maglalakas loob na pumunta ng simbahan? Wala na, di ba? So, napaka-sarap isipin na magkakasama tayo dito. Magkakasama kayo ng buong pamilya. So you need to pray harder. Kailangan you pray harder para po madala mo ang buong pamilya mo at upang magkakasama kayong magsamba dito. It is now your responsibility to bring your family inside the church. Dapat yan po yung goal natin bilang mga magulang. Amen? Nakasama ang ating buong pamilya sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Okay, deal number 4. Ang sabi niya, why don't you just surrender your possession? Ala. Okay. Pakibasa ng anak. Exodus chapter 10, verse 24 to 26. Then Pharaoh called Moses and said, "Go, serve the Lord. Your little ones also may go with you. Only let your flocks and your herds remain behind." But Moses said, "You must also let us have sacrifices and burnt offerings, that we may sacrifice to the Lord our God. Our livestock also must go with us. Not a hoof shall be left behind. For we must take of them to serve the Lord our God, and we do not know with what we must serve the Lord." Amen. Until we arrive there. Amen. Sabi ni Pharaoh, sige Moses, kung talagang gusto mong isama ang pamilya mo, ang anak mo
sige, papayag na ako. Pero iiwan mo yung mga ari-arian mo, your resources, your possessions. Deal or no deal. Ito yung trick ni Taning ito yung trick ni Taning na maraming believers ang pumapalya dito. Naniwala kayo? Sabi ni Taning, sige, kung gusto mong maging Kristiyano, go ahead. Magpaka-Kristiyano ka, but leave your resources. Magsimba ka tuwing Sunday, no problem. Pero huwag kang magbigay ng tithes mo. Huwag magbigay ng offering. Nagpakapagod ka. Dapat sa'yo lang yan. Sa pamilya mo lang yan. Sa sarili mo lang yan. Bakit mo ibibigay sa simbahan? Napakadami pong believers ang pumapalya dyan. Bakit? Kasi naririnig nila ang sinasabi. Tandaan nyo po, tayo pong mga Kristiyano, may 3 tinig po tayo na dapat alamin kung ano yung mga tinig na pinapakinggan natin. The voice of Satan, the voice of the Holy Spirit, and your voice. Minsan, hindi mo namamalayan. O nga pala, bakit ko nga ibibigay? Napagod ako sa pagtatrabaho. Bakit ko nga ba ibibigay? So, ang pinakinggan mo yung boses ni Taning. Hindi yung boses ng banal na espiritu. Amen po? So, you must be very, 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 very careful kung anong boses ang pinapakinggan mo. Amen? Sabi ni Taning, sige, magsimba ka tuwing Sunday. Pero huwag kang magbigay ng tithes mo. Serve your church. But don't involve your money. Because that is yours. Huwag mong ibigay yan. Pera mo yan, kinita mo yan, huwag kang magbigay sa loob ng simbahan. Unahin mo yung pamilya mo, unahin mo yung sarili mo. Alam niyo po yung mga Israel, yung mga hayop nila na pinapaiwan ni Pharaoh, yun po yung nagre-represent ng kanilang earthly possession. So sabi ni Pharaoh, sige, lumabas kayo kung gusto niyo, sama mong pamilya, pero iiwan mo yung possession mo. Anong sagot ni Moises? Tignan nga natin anong sagot ni Moises dyan. We are taking everything. We are not leaving even a single one behind. We are taking everything we have because we will not know until we get there what the Lord wants us to offer for Him. And besides, what we have is given to us by the Lord. And it's not for you to use it. Amen? Lahat ng mayroon ako, bigay ng Diyos. And it's not for me to use it. Amen po? Kukunin namin lahat ng meron kami dahil hindi namin alam, sabi ni Moises, kung hanggang kailan kami doon nasasamba. So dadalhin namin lahat ng mayroon kami dahil lahat ng ito ay galing sa Diyos. Amen po? Lahat ng mayroon sila at lahat ng mayroon tayo ay ibinigay ng Diyos sa atin. At hindi natin gagamitin sa mga bagay that will not benefit God. Amen po? Alam nyo ba, in sad reality, sa mga panahong ito, sa mga believers ngayon, mas marami tayong ino-offer sa mundong ito kaysa Diyos. Madalas po, ang sa Diyos ay tira-tira na lang. Believe me, ang sa Diyos ay tira-tira na lang. Mga kapatid, mga magulang, we must not leave anything at all for Satan, for him to use. Amen po? Our time, our resources, our strength, our family, that all comes from God. So wala po tayong ititira. It is all for God alone. Ibabalik natin lahat yan, yung lakas mo, yung resources mo, yung pamilya mo, everything that you have is come from God. Amen? So ibabalik natin yan sa Panginoon. Amen po? Palakpakan nga natin ang Diyos. Do not allow the devil to trap you. Do not allow the devil to trap you in his terms.
Tandaan nyo mga kapatid, when Jesus possess your heart, don't leave anything behind. Ibigay mong lahat yan sa Panginoon. Be very careful po sa mga alok ni taning sa'yo, sa mga deal or no deal niya. Whatever you have, kahit na yung maliit na nabagay, yung strength mo, yung talent mo, ibalik mo yan sa Panginoon. Don't ever give Satan kahit na maliit na pagkakataon na makuha niya yung bagay na galing sa Diyos. Amen po? Ibigay niyong lahat sa Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, the devil won't stop trapping you with his deals. Araw-araw yan, may deal si taning sa atin. Kaya nga kailangan mang wisdom eh. So paano mo matatagpuan ang wisdom? Saan mo matatagpuan? Sa prayer at lalong-lalo na sa pagbabasa ng Biblia. Dahil nandun ang wisdom. Amen? So don't trade your time to go to church para lang sa maliit na kikitain mo kung alam mong araw ng Panginoon yon. Marami sa atin ngayon, sa maliit lang nakikitain, hindi na magsisimba. Sa maliit lang nakikitain, hindi na pupunta sa cell group. Napakadami pong ganyang Kristiyano ngayon. So, huwag niyo pong ipagpalit ang para sa Diyos. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos lamang. Amen po? Ang habulin po natin is yung nagbibigay ng blessing. Amen? Hindi yung blessing na nakikita natin. Kung alam mong may cell group ka, pumunta ka. Pag alam mong araw ng simba, hindi naman between life and death, magsimba ka. O yan na nga lang ang pwede nating ipagmalaki sa Diyos eh. Diba? Ang binabago niya tayo araw-araw. So, paano tayo mababago araw-araw kung absent ka na nga di ka na nga nagdi-debo, di ka pa nagsi-cell group. Pagdating sa Sunday, pagdating sa Friday, wala ka pa rin. Ha? May prayer meeting ba? Oo nga pala, may prayer meeting. Sa prayer meeting, nandun ka, naka-zoom ka, tulog ka naman. Di ba? So, wala. Kadil mo si Taning, kapatid. Kadil mo si Taning. Music team, akyat na po kayo. So, sabi ko, don't trade anything that is precious into your worthless things. Amen? Don't trade your testimony into a promise of the devil. Empty promise of the devil. Huwag mong ipagpapalit ang kahit na anumang bagay na mahalaga sa walang kwentang bagay. Huwag mong ipagpapalit ang testimony mo sa mga pangako ni Diablo. Dahil walang katotohanan po yan. So beware of the enemy's offer. Sabi ko rito, for every action, there is a reaction. And for every choices, there is a consequences. Amen po ba? May naintindihan? Hanggang deal number 10 yan, tinapos ko na kasi antok na kayo. Grabe naman, minsan lang kayo mapuyat eh. Buti na lamang at nag pa sila ng another 20 minutes. 1 hour and 20 minutes. Hindi tuloy tayo umabot ng 12 o'clock. Can we all stand and worship our living God? May naiintindihan po ba? Parang wala naman. Mayroong naiintindihan? Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Amen. Praise. Before we sing praises to God, I just want to quote John 15:16. Can you show that, please? John 15:16, please. You didn't choose me, but I chose you, and appointed you to bear fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give. Yan po yun sa amin ng John 15:16. Okay? So kung titignan nyo mabuti mga anak, nandyan ka ngayon, nakaupo ka ngayon dyan, kasi ang God po ang pumili sa'yo.
Siya talaga ang pumili sa'yo. So, kung ang Diyos pinili ka, okay, at siyang tumawag sa'yo, simple lang ang gagawin natin lahat. Ayan, o. Sige nga, pakibasa nga natin. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! This is my word every time to everybody. Yan po yung cheque na pirmado na. Ikaw ang bibigay ng presyo. Whatever you ask in my name, the Father will give. Ang sinasabi po ng verse na to, hindi talaga tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ang Diyos ang pumili dyan. Okay? Now, while I was listening na po doon sa tinuturo ni Pastor Grace kanina, yung deal or no deal, di ba? Tinanggap mo si Lord, siya ang pumili sa'yo. Naandiyan ka na. Like ko sinasabi to, naandito na rin lang tayo, bakit hindi pa natin seryosohin? Tama? Amen? Maraming tao pupunta lang sa church because they need something from God. Naandito ka because you want to know God. Amen? At talaga pong maraming alok ang kalaban sa ating lahat. Because isa lang ang punteriya ng kalaban. Listen to me carefully. Ang makasama ka niya sa hell. Yun lang ang gusto niya. Wala siya ibang gusto. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Now, kailangan mo ng the third person from the Trinity. Sino yun? Holy Spirit. Kailangan mo ng Holy Spirit. You need to acknowledge the Holy Spirit in your life. Because yan ang kasangga natin, yung Holy Spirit. Like ko sinasabi, the Holy Spirit is the unlimited Jesus within us. Siya yung kasama natin. Siya yung iniwan sa atin. Kaya sabi ni Jesus, it is good for you that I will go so that the Holy Spirit, the Helper, will be with you. Alam natin na habang buhay tayo, ang kasalanan po nasa paligid lang. Amen? Nasa paligid lang. Naandyan lang yung alok ng kalaban every time. So, kung magdidil ka o no-deal ka, so, advice ko sa iyo ngayon, dahil sa narinig mo, no-deal tayo. Diretso lang tayo kasi si Lord ang tumawag sa iyo. Hindi aksidenteng na andito ka. Sa dami ng kasalanan natin nagagawa, hindi inisip ng Diyos yun. Hindi niya tinignan yung nagawa mo. Basta pinili ka niya, sa Kanya kasi love ka niya. Mahal ka ng Diyos. Amen? So sa narinig natin ngayon, isa lang ang natutunan ko talaga magmula nung nagbasa ako ng Biblia. Alam mo ko yun? Nagsisimba ako kasi ang gusto ko, masave ako. Yun lang. Hindi ako pupunta rito kasi gusto ko ng pagpapala. Hindi ako pupunta rito kasi gusto ko ng trabaho, gusto ko ng blessing. No. Naandito ka because of focus mo salvation. At kapag yun ang focus mo, sabi kanina, kaya may mga training tayo, kaya nagbibigay tayo ng training, nagbibigay tayo ng encounter training, PEPSAL training. Why? Because we want you to go deeper. Ayaw namin na ikaw pupunta lang dito, maririnig mo yung salita, lalabas sa kabila. Amen? So that's the reason we are discipling people. Para po hindi ka mahalo doon sa mga taong madaling hatake ng kalaban. Amen? Are you with me? Susundan niyo po ako? So how many of you are blessed tonight? Okay? Palakpakan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, na-bless ka ba tonight? Sabi mo. Isang verse na lang. Colossians 1:23 please. Colossians 1:23. Isa na lang please. Isang verse na lang before we sing. Gusto ko lang bigyan ng diin yung mga sinabi ni Pastor Grace. Amen? Ayan, tingnan nyo ito. Sabi dito, if you continue in your faith. Pakitapik mo nga yung katabi mo. Sabi mo nga yan. Sabi mo nga, if you continue in your faith. And sabi, establish and firm, and do not move from the hope held in the gospel. Ano ba yung gospel? This is the gospel that you heard, and that's been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant.
ang gusto ni Lord, lahat po tayo maging servant niya. Hindi tinitingnan ni Lord ang posisyon. Amen? Paring ako yung pastor, pero po, pare-parehas lang ang tingin ni Lord sa atin. As long as you continue in your faith, iisa lang ang destinasyon natin lahat. Pagdating natin sa langit, hindi po sasabihin, my good and faithful pastor. Wala. Wala sasabihin ganon. Isa lang sasabihin niya, my good and faithful servant. Kasi pinili ka ni Lord, ang gusto niya makarating ka roon sa langit one day. Kaya, kaya mag-iingat po tayo sa alok ng kalaban. Amen po ba? Mag-iingat po tayo. Kaya sabi nito, if you continue in your faith, established. May din na yan. And firm. So do not move from the hope held out in the gospel. Mga anak, maraming beses sinabi ni Pastora Grace, kailangan po nagbabasa ka talaga ng Word of God. Hindi pa pwedeng pupunta ka rito doon wala nakikita yung Word of God. No, 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 no. You must have your own time reading the Word. Hindi ka busy sa ministry, busy ka sa King ng ministry. Come on, palakpakan niyo si Lord. Come on. Can we close our eyes, everybody? Close your eyes. Father in heaven, we thank you for the word that you have given us tonight. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord God. And thank you, Lord, that you teach us tonight na huwag kami bumitaw sa paniniwala, sa pananampalataya, Lord, na naandyan kayo at palagi nyo kaming kasama, Panginoon. Lord, na palagi namin kayong kasama. Lord, hindi kami maniniwala sa bulong ng kalamang kahit kailan. Because we know that you are the one who chose us, Panginoon. And you appointed us, Lord God. So sa gabing ito, Lord God, wala kami ibang gagawin kundi pasalamatan ka muli, Lord God, because even though we are not worthy, Lord, even though hindi kami karapat-dapat, pero tiningnan nyo kami, hindi sa amin nakaraan, ngunit yung pagsamba namin sa inyo sa kinabukasan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We thank you so much. We bless your name, we glorify your name. Come on, let's worship Him. In Jesus' name we pray, and all of us will say, Hallelujah. Higit sa aking naranasan, Hallelujah. Hallelujah. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan na hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Can we sing it again? Sing it again for verse 1. Come on. higit sa aking kailangan, I want you to sing it from the bottom of your heart. Come on. higit sa aking karanasan, Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti niyo po. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ni minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Thank you, Lord. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap Sa'yo. Yes, Lord. Thank you, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan.
Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Come on, declare it. Declare it. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan pa mamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Thank you, Lord. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan pa mamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, Lord God, we decree and we declare, Lord God, that we are nothing without you. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Lord God, we're so thankful, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong mga salita, unti-unti kami tumatatag sa buhay na ito, Lord God. Huwag niyo kami hayaang mawala, Panginoon. Sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon, na malakaran namin ang tawag niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa lahat ng ibinibigay niyo sa amin. That even though, Lord God, we are not worthy, Panginoon, nandiyan kayo't patuloy na nagbibigay ng biyaya sa amin lahat, Panginoon. Lord, sa gabi ito, sa narinig namin mensahe, Panginoon, inihiling namin, Lord God, na bigyan niyo kami ng spirit of discernment. In Jesus' name. Spirit ng discernment, Panginoon, na malaman namin ang tama't mali, Panginoon. Malaman namin kami o oo o hindi, Panginoon. Maramdaman namin na kung totoo ang kausap namin o hindi, Lord God. Sapagkat sa mga narinig namin tonight, Lord God, alam namin na habang nabubuhay kami, Panginoon, haharap kami sa napakaraming pagsubok, Lord God. At wala kaming ibang kakayahan kundi sa iyo lamang, Panginoon. Sandigan ka namin sa katotohanan ng iyong mga salita. Kaya po sa gabi ito, Lord God, we're so thankful, Panginoon. Huwag niyo kami hayaang mawala at makuha ng kalaban sa inyong mga kamay, Panginoon. Bigyan niyo kami ng encouragement na magpatuloy. Na kahit napagod kami sa trabaho, bigyan namin ng priority, Panginoon, ang gawain mong ibinigay sa amin, Panginoon. Huwag niyo kaming hayaang manghina. Palagi niyo kami bigyan ng encouragement, Panginoon, na hindi mawala. At patuloy na lumalim sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, sama-sama kami nagpapasalamat
Because alam namin, Lord God, na binibigyan niyo kami ng pagkakataon na magtuloy-tuloy at hindi mawala sa pagtawag niyo sa amin lahat. Panginoon, sa gabing ito, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, at patuloy ka namin itataas sa simbahan ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming pong dalangin at tayo magsasabi ng Amen, 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 and Amen.